Hulyo nitong nakaraang taon sa Concepcion, Romblon, mangingisda raw sana si JP nung may nakaagaw ng kanyang atensyon. Nakita ko po yung bote. Nandun po sa may batuhan. Binuksan ko. May lamang sulat tapos pera. 500. Kanino galing ang liham? Yung nakasulat po yung bata nga parang nag-wishes siya. This is from Earth Erika Trosyo. I am from Toledo City, Cebu. Sana ma-enjoy mo o makatulong itong 500 pesos po. Pray mo na lang po ako na sana makatapos po ako ng pag-aaral. Tawa din po. Last time ko po ito na makakita. Agad itong ipinakita ni JP sa misis niyang si Christina. Nabigla po ako na natuwa na hindi ko maintindihan ang reaksyon ko. Sa wallet ko po linalagay yung pera po tapos saka po yung sulat. For remembrance ng dagat. At mula raw noon, parang sila'y puwenenas. Nung pagkakita ko po ng bote, marami ding huli po ako ng isda. Gayunman, ang kita raw ni JP sa pangingisda, sapat lang sa pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-asawa at ng dalawa nilang anak na sina Prince at Ira. Pag medyo marami pong huli, kabinta po ng 300, 400, pinagkakasya ko po yun. Baon po ng mga bata sa school. Pero maski papaano raw, kailanman, hindi nila naisip gastusin ang 500 pisong kasama ng liham. Dumating po kami sa Guyana, ang laman lang po talaga ng wallet niya ay is yung 500. Pag kulang po yun, nanghiram lang po kami minsan ng kuwan kung pwedeng hiraman. Naniniwala po kasi ako na hindi ka po kaya sa 500, baka matupad po yung wish ng bata. Kung alam lang daw ng bata kung paanong naging inspirasyon ang kanyang message in a bottle. Yung inspired po ako na magsikap para makatapos sa mga bata. Gusto ko magbantay sa dagat. Naging Coast Guard. Makatulong kay mama at papa. Naisip ko rin po na i-wish din yung bata na yun na makapagtapos nga siya. Magtagpo yung landas ng mga anak ko at siya ay magkita po. Sinubukan nilang hanapin ang pangalan ng bata online pero hindi nila ito nakita. Kaya, nagpatulong sila sa aming programa. Sa aming pananaliksik. Nahanap namin ang 9 na taong gulang na batang taga Toledo City sa Cebu na tugma ang pangalang nasa liham. Earth Erika Trosyo. Si Erika, hilig daw talagang magsulat. Magsuot ko taga-araw sa lahat ka nung natin sa kapamaspay. Nakuha mauthat. Ang kanyang daddy Ricardo, dating company driver sa Cebu, dati namang empleyado sa isang pribadong kumpanya, ang kanyang mommy Mary Grace. Ang hirap ng buhay namin noon kasi yung ATM namin may tumatanggap na sanla. Pagdating ng sahod po, wala na kaming matira kasi ang laki ng kaltas. So, utang kami ng mga pagkain namin, pangkonsumo sa bahay. Dagdag hamon daw sa kanila na si Erika lumaking sakitin. Lagi siya nagsisesor. Laging dinadala namin sa ospital. Wala po akong pang-down sa ospital. Saan ba bimangutang? Kung sino kasi ang hirap dati na ikaw ang mangutang. Kaya lang magpautang. Lalo na fags. Sobrang hirap ang tingin nila sa iyo. Tapos noon, magdasal lang kami ng dasal. Sanahan magkalimilagro, magkapera tayo. Hanggang isang araw, si Ricardo, Pumaya ako sa Suertres, nanalo ako ng 30,000. Tapos pangalawa, pangatlo, malaki na yung pinusta ko. Nanalo ako ng 900,000. Nanalo ako 1.2. Nanalo na naman ako ulit 450,000. Talagang binigay ng Panginoon sa akin. Yung pera, tinago namin ba? ipinangnegosyo nila ito ng bigasan at pautangan. Binigyan ako sa Panginoon, konting grasya. Yun po, na-realize ko po na gusto ko makatulong sa iba. Na katon na nalamay na dindaday kami marami kunandaray on nakat nabangon o magkaon po. Sabi niya, mama, may pera pa. Sabi ko, bakit? Nawa ko dun sa bata. Bigyan ko. Kanaran ko makatawa sa tao. Sa tao, walay makaon. Maon ni trabaho sa mga tao kasi agad masan may kalisod ni. At sa tuwing sila'y bumabiyahe sa dagat, nakaugalian na raw nilang magpaanod ng message in a bottle. Kalakip ang iba pa nilang kahilingan. Pag yung bottle, plastic po mami, float lang. Talagang hindi siya lulubog. Talagang pupunta siya sa
ibang-ibang island. Kaya naisip ko talaga na plastic yung gagamitin ko. At sa pagbisita nila sa Mindoro nito lang Hunyo, naisip nilang magpaanod ulit sa dagat. Sabi ng anak ko, magsulat tayo, Daddy. Mag-wish ako na makatapos ako ng pag-aaral. Gusto ko mag-loyal para makatawag ko sa tao. Sabi naman ng anak, lagyan natin ng pera, Daddy, baka meron makakulot, makatulong naman. Kaya-wish at tinapon niya. Tinignan namin kung saan-saan siya hanggang nawala na siya sa paningin namin. Ang ipinaanod nilang bote, halos 90 kilometers ang ibinahe mula Calapan City sa Mindoro Oriental hanggang napulot nga ng mangingisdang si JP sa Romblon. At ngayon, si JP naman ang may wish. Umaasa pa po akong makausap yun, makita. Lingid sa kaalaman ni JP, ang kanyang hiling malapit nang matupad. Nito kasing Miyerkules, ang pamilya Trosyo mula Cebu bumiyahe pa Romblon para makilala ang nakapulot sa sulat ni Erica. Ang kahilingan ni JP, wish granted! Sir, magandang hapon po. Sa aming pagbabalik! Sobrang saya ko po kasi ang pagkalap ko, hindi mo kami magkikita ng bata. Isang mangingisda sa Concepcion, Romblon, nakapulot ng message in a bottle na may kalakip na 500 pesos. This is from Earth Erika Trosyo. I am from Toledo City, Cebu. Sana ma-enjoy mo o makatulong itong 500 pesos po. Ang nagsulat ng liham, ang taga Cebu, ang batang si Erica. Mag-wish ako na makatapos ako ng pag-aaral. Lagyan natin ng pera, Daddy, baka meron makakulot, makatulong naman. Umaasa pa akong makausap yun, makita. Nitong Miyerkules, si Erica kasama ang kanyang mga magulang mula Cebu, bumiyahe pa Romblon. Kinakabahan. Makita namin na yung nakapulot. Gusto po namin siya makausap, namin kung anong feelings din niya. Noong mga sandaling yon, si JP nasa tabing dagat kung saan niya napulot ang ipinaanod na bote. Walang kamalay-malay na makikilala na pala niya ang batang nagsulat ng liham na nasa bote at nagbigay din sa kanila ng inspirasyon. Sir, magandang hapon po. Ayun mga anak Hello po. Ito po. Ay, mga anak mo, sir. Ito pong dalawa. Magandang hapon po. Please. Ito, si Earth Erika. Siya yung kay daddy niya. Nag-wish. Mag-wish. Sobrang saya ko po kasi ang pagkalap ko, hindi mo kami magkikita ng bata. Kasi una nakita niya yung bote. Channels po talaga namin sa Facebook. Pero madaming Earth Erika Trosyo. Nagtanong kami, kayo po ba si Earth Erika Trosyo? Pero wala pong reply sa amin. Hindi pa rin pa ako nawala ng pag-asa na hanapin yung bata. Anong pangalan mo? Sabihin mo Masaya anong po kami pangalan na nakilala po kayo. Okay, ako din po, sir. mo? Nandiyan na sila. Salamat. Umiyak din lang ako. Sobrang satwa yan. Oo. Tignan mo si ate. Sila pala nakapulot ang mga ginagawa ni daddy. Pero hindi namin in-expect na kayo ang nakakuha. Kahit alayo, galing pa kami ng Cebu. Ipinakita rin ni JP ang itinagong sulat at pera mula kay Erica. Ito po yung 500 daw. Ito po, yung God bless you and your family. Salamat po. Ang pamilya, merong inihandang regalo para kay JP. Galing sa puso namin to. Sir? School supplies para kina Prince at Ira. Happy May kayo? mga may chocolate po to eh. May chocolatean. Ito, chocolate. Anong niya sila? Grade? Grade 2 po at Grade grade 4. Grade 2 at saka grade 4 po. grade. Si JP naman, niregaluhan ng pamilya ng huli niyang isda. Kahit konti lang po. Salamat po ate.
Salamat at naging inspirasyon ka sa aming mag-asawa na magsumikap na, makapagtrabaho at mabigyan ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga pangarap. Ang hiling ni na JP at Christina na makapagtapos ang mga anak, abot kamay na. Meron kasing nagbigay ng college scholarship para sa kanilang mga anak. Nung narinig po namin yung kwento, kumurot po yung puso namin. Magbibigay kami ng college scholarship. Hopefully, masustain po yung kanilang passion and yung kanilang heart to achieve their dream. Sobrang saya ko po. Para hindi na rin po kami mahirapan. Magsusumikap pa rin po kami. Hindi lang po dahil dito sa scholarship na ito. Pero pag susumikapan po namin na itaguyod po sila. O pwede nating sabihin na maganda ang intensyon at purpose ng taong gumawa ng gawain ito. Yung action na pagtatapon po ng plastic sa karagatan ay hindi po talaga natin in-encourage. This will contribute din sa ating marine pollution. Ito ay pwedeng kainin ng ating mga wildlife species. Pangarap kapag pinagsikapan, walang malalim na dagat o malayong isla na hahadlang upang ang mga ito'y matupad.